1875, nung nadiskubre ng German scientist na si Robert Koch ang bakterya ng anthrax. 1881 naman nung natuklasan ni Louis Pasteur ang bakuna kontra sa anthrax. Sa paglipas ng mga dekada, ginamit ang anthrax ng mga terorista bilang biological weapon. Pagkatapos ng World Trade Center bombing noong 2001, matatanda ang kumalat sa mga tiga-media at maging sa mga senador sa Amerika ang ilang mga sulat na nakasobre na may lamang anthrax. 5 ang namatay dahil sa nasabing 2001 anthrax attacks. December 31, 2008, nakatanggap ang mga tiga-US Embassy dito sa Pilipinas ng 76 na sobreng naglalaman ng pulbo na nung una'y hinihinalang anthrax. Pero kinalaunan, napatunayang hindi naman pala ito peligroso. Samantala, tuloy ang investigasyon tungkol sa karne ng kalabaw na nakain ng mga tiga-Cagayan na meron daw anthrax. Ang nasisisi, si Mang Romeo, ang nagbenta di umano ng 200 kilo ng karne ng kalabaw na pinaniniwalaang may anthrax. Pero depensa ni Mang Romeo, okay naman yung karne. Wala naman makita na may sakit, wala naman anthrax, sabi niya. Nirelease ko yung karne. Sinabi naman na wala naman sakit. Pero pinabulaanan ito ng meat inspector. Pagkita ko pa lang, simptoma na ng anthrax yan, sabi ko. Tapos, pinipilit nila na malaki kasi yung kalabaw. Basta sinabi ko, hindi pwede yan. Ayon naman sa Provincial Health Office ng Cagayan, dapat magdobling ingat ang mga tiga San Pedro. Lalo pat pangalawang beses na pala itong nangyari sa kanilang barangay. Noong unang nagkaroon dito, hindi siguro na disinfect mabuti yung lugar. Kasi alam nyo yung mikrobyo, yung bakterya na nagkokos ng anthrax sa kalabaw, pwedeng mabuhay ng matagal, even years, doon sa lupa. Paalala, hindi nakakahawa ang anthrax mula tao sa tao. Gayunman, hindi dapat exposed o nakalabas ang mga sugat sa balat ng mga taong tinamaan nito. Kalimitan din daw na kontaminado ang damit ng pasyenteng meron nito. Kaya dapat ang mga itong sunugin. Kaya ang mga tiga-barangay San Pedro, nilinis na ang lugar kung saan kinatay ang kalabaw. Pinabakunahan na rin ang daang-daang kalabaw sa buong bayan ng Lasam bilang paniguro. Itong bakterya na to nabubuhay hanggang 50 years. Ang paraan lang na maproteksyonan ang ating mga kalabaw is through vaccination against anthrax. Mahigpit na rin ipinagbabawal ngayon ang pagkatay at pagbenta ng karne ng kalabaw sa Lasam. Pero dahil nakagawian na ng marami sa atin na kumain ng karne ng kalabaw, duda ang anthropologist na si Professor Abe Padilla kung mapipigilan ang ilan nating mga kababayan sa pagkain nito sa kabila ng nangyari sa Cagayan. Mas malaki ngayon, no? Dahil hindi na sila beast of burden, hindi na sila ginagamit sa palayan. Kasi kukunti na lang ginagamit sa palayan. Parang basically ang ating mga kalabaw ay for market at saka para katayin. Sa syudad ng Tuguegarao halimbawa, na ilang milya lang ang layo sa bayan ng Lasam, dinarayo pa rin ang karinderya ni Mang Orlando. At ang pinakamabentang putahe pa rin, karne ng kalabaw. Lalo na ang papaitan at ang laoya o nilagang kalabaw. Kahit putok pa ang balita tungkol sa anthrax, hindi nawawala ng customer si Mang Orlando. Yan ang kwan nila kasi, itong customer, hinahanap kasi yan. Ang lasa niyan, matamis. Yung sa baka naman, matabang. Pagdating sa sipag, wala tayong maipipintas sa ating pambansang hayop. Pero kung may banta ng anthrax, mag-ingat at mas mabuti na siguro kung hayaan na lang natin silang manilbihan sa bukid at magkayod kalabaw.
Susunod, mga cellphone na gaya-gaya. At mamaya, mga kontrobersya at iskandalo sa likod ng mga beauty contest. Hindi sila makapaniwala